Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig, ako si Marites. Nanay ako ng 3 anak, asawa ng isang lalaking matagal ko nang minahal. Pero bago ako naging nanay, bago ako naging asawa, pangarap ko talagang maging guro. Pangarap kong hawakan ng chalk, magturo ng bata, makakita ng mga ngiti na may pag-asa. Pangarap kong marinig ang salitang ma'am na may respeto, hindi lang basta tawag. Pero heto ako ngayon. Hindi guro, kundi simpleng nanay sa loob ng bahay. Minsan tinatanong ko ang sarili ko, ako ba ang pumili nito? O pinili lang ako ng kapalaran? Naalala ko pa noong graduation ko, diploma sa kamay at pangarap sa puso ko. Pero nang dumating si Cesar, ang unang pag-ibig ko na siya ring naging asawa, biglang nagbago ang lahat. Hindi ko sinisisi ang mga anak ko. Diyos ko, mahal na mahal ko sila. Pero may mga gabi na napapaisip ako kung nagturo kaya ako, mas makikilala kaya nila ako? Hindi lang bilang mama na laging nagluluto at naglalaba, kundi bilang babae na may sariling pangarap. Sa hapagkainan, masigla silang lahat. Si Jessa, ang panganay ko, abala sa cellphone habang nagsasalita tungkol sa bagong sayaw sa TikTok. Si Lisa naman, aliw na aliw sa biro ng bunso kong si Carlo. Ako? Tahimik lang akong naghahain ng ulam, naglalagay ng kanin. Pinipilit kong sumabay sa kanila, pero habang nakatingin ako, parang hindi ako kasali sa eksena. Para akong tagapagsilbi, hindi kasama. Naririnig ko ang halakhakan nila, pero sa gitna noon, napaubo ako ng mahina. Walang nakapansin. Pinilit kong ngumiti, pinilit kong tumawa, pero sa loob-loob ko, bakit parang wala ako rito? Ganito pala ang pakiramdam na sa gitna ka ng pamilya mo, pero para kang anino. Pagkatapos kumain, nagligpit ako ng mga plato. Nasilip ko ang mukha ko sa salamin. Ang dami ng kulubot. Napansin ko, iba na ang tingin ko sa sarili ko. Naalala ko pa noong sinabi ni Cesar, ikaw ang kulay ng buhay ko. Ngayon, pakiramdam ko kulay abo na lang ako. Kasi ibinigay ko na lahat ng kulay ko sa kanila. Hindi ako nagrereklamo, pero minsan gusto ko ring maalala kung sino ako bago ako naging mama. Hinila ko ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng aparador. Nandoon pa rin ang diploma ko, ilang lumang larawan kasama ang mga kaklase ko noon at mga sulat na hindi ko kailanman naipadala. Isa roon nakasulat. Para kay Cesar, sana kahit maging nanay ako, hindi mo makalimutang babae rin ako. Hindi ko iyon nabigay. Tinago ko lang. Kasi minsan, mas madali ang tumahimik kaysa ipilit ang sarili sa pamilyang baka hindi rin makinig. Kinabukasan, muli kaming magkakasama sa mesa. Masaya ulit ang mga anak ko. Sinubukan kong pumasok sa usapan. Alam niyo ba, noong estudyante pa ako ang palaging, pero hindi ko natapos. Nasabayan agad ng tuwa ng bunso ko sa biro ng kapatid niya. Walang nakarinig sa akin. Napayuko ako, itinago ang luha sa likod ng baso. Tumawa ako ng mahina, kunyari nakikisabay. Pero sa puso ko, ramdam ko na unti-unti na akong nawawala. Ngayong gabi, nakaupo ako sa kwarto, nakatanaw sa bintana. Ang ilaw mula sa poste sa kalsada, tumama sa mukha ko na parang spotlight. Hindi ko naman hiningi, pero heto at para akong nasa entablado, ngunit walang nakikinig. Mga tagapakinig, hindi ko alam kung naririnig na yo ako, pero sana maramdaman na yo ang bigat ng isang inang tahimik na lumuluha. Ako si Marites. Nanay ako, asawa ako, pero higit sa lahat, babae rin ako. At sa katahimikan kong ito, may mga lihim akong hindi pa rin nila alam. At doon nagsisimula ang kwento ko. Kinabukasan pagkatapos ng hapunan, sinubukan kong magkwento kay Cesar. Mahina ang boses ko, pero may tapang, kasi gusto ko sanang sabihin ang bigat na matagal ko nang dinadala. Cesar, minsan naiisip ko parang hindi na ako naririnig dito sa bahay. Kahit magsalita ako, parang hindi ko pa natatapos. Agad siyang sumabat, tinitigan ako na may inis.
Marites, tigilan mo na nga yung overthinking mo. Drama na naman yan. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Yung lakas ng loob ko, biglang gumuho. Gusto kong sumigaw pero natigilan ako. Kinabukasan naman, kinausap ko si Jessa habang nag-aaral siya. Gusto ko lang ipaalala na huwag masyadong magpupuyat. Anak, baka pwede mong bawasan ang cellphone. Mahirap magkasakit. Hindi man lang siya tumingin sa akin. OA ka naman, Mama. Hindi naman ako napapahamak. Napangiti na lang ako. Pero sa loob-loob ko, parang tinusok ang dibdib ko. Ako lang ba ang may malasakit sa kanila? Ako lang ba ang nakakapansin ng delikado? Sa hapon naman, si Carlo, ang bunso ko, inutusan ko na ayusin ang kwarto niya. Carlo, pakiayos mo naman yung gamit mo. Ang gulo na. Biglang lumakas ang boses niya. Ikaw kasi, Mama, ang dami mong reklamo. At sabay sara ng pinto, malakas, parang hampas sa puso ko. Nagulat ako, napaatras, naiwan akong nakatayo sa harap ng pintuan, nanginginig ang kamay ko. Dumating ang gabi. Sa sala, nagkumpulan sila. Si Cesar nanonood ng TV, ang mga anak nagkukulitan. Ako, nakaupo sa gilid, pinipigilang lumuha. Pero hindi ko na kaya. Tumayo ako at nagsalita. Pwede ba makinig naman kayo sa akin kahit minsan? Hindi niyo ba napapansin na kahit anong gawin ko, para akong hangin dito sa bahay? Tumahimik sila saglit, pero hindi dahil sa awa, kundi dahil nagulat sila. Marites, mariing sagot ni Cesar, ano na naman ba yan? Huwag mong guluhin ang gabi namin. Naguguluhan ako, sis. Hindi niyo ba nakikita? Hindi ako ba to? Napapagod din ako, nasasaktan din ako. Pumiyok ang boses ko. Paulit-ulit akong lumulunok ng laway para hindi bumigay. Bigla, habang nagsasalita ako, naramdaman kong kumirot ang dibdib ko. Ubo ng ubo hanggang sa may lumabas na dugo sa bibig ko. Natigilan ang lahat. Napatitig sa akin si Jessa, si Lisa, si Carlo. Mga mata nilang malalaki. Parang ngayon lang nila nakita na tao rin ako. Pero imbes na lapitan ako, imbes na tulungan ako, narinig ko ang malamig na boses ni Cesar. Magpahinga ka na lang. Bukas ka na magluto. Walang emosyon. Parang wala lang nangyari. Naiwan akong nakatayo. Hawak ang dibdib. Nanginginig. Tahimik ang buong sala, maliban sa tunog ng TV na patuloy lang tumatakbo. Ang mga anak ko hindi makapagsalita. Ako naman, pakiramdam ko gumuho ang mundo ko sa mismong harap ng pamilya ko. Ganito ba talaga? Ganito na lang ba ang halaga ko sa kanila? Tanong ko sa sarili ko. At sa gabing iyon, tuluyan kong naramdaman na hindi lang nila ako hindi naririnig, kundi hindi na rin nila ako nakikita. Mga tagapakinig, masakit isipin, pero minsan mas nakakamatay ang pagwawalang bahala kaysa sakit mismo. Ang katahimikan nilang iyon ang pumapatay sa akin ng dahan-dahan. Ako si Marites. At ito ang gabi na tuluyan kong naramdaman na kahit sigaw pa ang ibigay ko para sa kanila, wala pa rin akong boses. Akala ko pagkatapos ng gabing iyon, yung gabi na nagdugo ang ubo ko sa harap ng pamilya ko, magbabago na sila. Akala ko baka naman matauhan sila, baka naman maalala nilang may nanay silang nakakaramdam din. Pero kinabukasan, wala. Parang walang nangyari. Parang hindi nila nakita ang dugo na lumabas sa bibig ko. Nagpatuloy ang araw, pareho pa rin ang ikot ng bahay. Ako pa rin ang nagluto, naglinis, nagligpit. Parang ako lang ang nakakita ng sarili kong paghihirap. Isang hapon, habang naglalaba at nagsasampay ng damit sa likod ng bahay, biglang umikot ang paningin ko. Para akong hinihila ng lupa. Napahawak ako sa lubid ng sampayan, pero bumigay din ang tuhod ko. Marites! Diyos ko, ayos ka lang ba? Si Aling Bebang, kapitbahay namin, mabilis na lumapit. Hinawakan niya ang balikat ko, ramdam ang panginginig ng katawan ko. Pumunta na tayo sa ospital. Baka lumalayan. Pinilit kong nangumiti, kahit nanginginig ang bibig ko. Hindi, Bebang. Hindi nila kakayanin kapag wala ako. Ako lang ang sandalan dito. Kahit ramdam kong halos mawala na ako ng malay, tumayo ako. Pinilit kong ipagpatuloy ang pagsasampay habang si Aling Bebang ay naiwan na lang, nakatingin sa akin na may halong awa at pangamba. Pagkatapos ng lahat, gabi na naman, tahimik sa loob ng bahay. Nakatulog na si Cesar at ang mga bata,
pero ako hindi makatulog. Nakaupo ako sa sahig ng kwarto, nakatalukbong ng kumot. Tahimik na lumuluha, tahimik na nakikipag-usap sa Diyos. Panginoon, bakit ganito? Bakit parang hindi nila ako nakikita? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Hindi ba sapat ang lahat ng sakripisyo ko? Kung tunay na pag-ibig ito, bakit parang wala silang nararamdaman para sa akin? Mahina, halos pabulong lang. Para bang natatakot akong marinig, pero desperado akong mapakinggan ng langit. Dahan-dahan kong kinuha ang lumang kahon mula sa ilalim ng kama. Binuksan ko ito at hinugot ang diploma kong hindi ko kailanman nagamit. Mahigpit ko itong niyakap, para bang ito na lang ang nagpapaalala kung sino ako noon. Kung iba ang pinili ko noon, sambit ko habang dumadaloy ang isang luha sa pisngi ko. Baka nabubuhay pa ako ngayon. Baka hindi ako ganito kawalang boses. Baka may dahilan pa para mahalin nila ako. Habang hawak ko ang diploma, ramdam ko ang init ng luha kong dumidikit sa papel. Doon ko napagtanto. Hindi lang pala katawan ko ang unti-unting bumibigay. Pati puso ko, unti-unting nadudurog. Madalas na akong nahihilo, pero ayokong ipahalata. Bawat umaga, pinipilit kong bumangon, magluto ng almusal, ihanda ang gamit ng mga bata. Tuwing tatanungin nila kung bakit namumutla ako, mabilis kong sinasagot. Wala to. Pagkapuyat lang. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na lang simpleng sakit ito. May sakit akong pilit kong itinatago kasi naniniwala akong kapag nalaman nila, hindi nila kakayanin. Ako lang ang haligit pundasyon ng pamilya namin, kahit na dapat si Cesar ang gumaganap ng papel na iyon. Habang nakahiga, bumabalik sa isip ko ang mga alaala noong kabataan ko. Yung una kong klase bilang practice teacher, yung saya ng mga estudyanteng nakikinig, at yung pakiramdam na may halaga ako. Ngayon, wala na lahat iyon. Ang meron na lang ako ay ang katahimikan sa loob ng bahay at ang sakit na unti-unting kumakain sa katawan ko. Mga tagapakinig, minsan naiisip ko, ano ba ang mas masakit? Ang pagkakaroon ng karamdaman na unti-unting pumapatay sa'yo o ang pagmamahal na hindi man lang napapansin ng mga taong pinaglilingkuran mo araw-araw? Ako si Marites. Nanay ako, asawa ako. Pero sa mga gabing ganito, habang yakap ang diploma kong hindi ko nagamit, ramdam kong higit pa sa katawan ko ang namamatay. Unti-unti, pati kaluluwa ko, tinatabunan na ng katahimikan at pagwawalang bahala. Matapos ang mga gabi ng panghihina at mga araw ng pagtitiis, dumating din ang sandali na hindi ko na kayang itago ang lahat. Parang ipinako na ang katawan ko sa pagdaramdam at sakit, pero pinipilit ko pa rin ginagampanan ang tungkulin ko bilang nanay. Kasi iniisip ko, kapag ako tumigil, sino pa ang kikilos para sa kanila? Isang umaga, maaga akong bumangon para maghanda ng almusal. Pinilit kong tumayo sa kabila ng pagkahilo, pinilit kong hiwain ang gulay kahit nanginginig ang mga kamay ko. Sa bawat hiwa ng kutsilyo, parang puso ko ang inuukit ng sakit. Biglang nagdilim ang paningin ko. Nahulog ang hawak kong kutsilyo at bago ko pa namalayan, bumagsak na ako sa sahig ng kusina. Narinig ko ang sigaw ng mga anak ko, "Mama! Mama!" Napalapit sila sa akin, hawak ang katawan kong nanginginig. Ramdam ko ang luha nila sa balat ko, pero hindi ko na marinig ng malinaw ang boses nila. Dinala nila ako sa ospital. Doon ko lang naramdaman ang malamig na kama at ang ilaw na nakakasilaw. Pumunta ang doktor, at sa tono niyang puno ng bigat, sinabi niya ang matagal ko nang alam sa sarili ko. Late-stage cancer na po ito. Kung mas maaga lang sana siya nadala rito, baka may laban pa. Narinig kong napaiyak ang mga anak ko. Si Jessa, humahagulgol. Paulit-ulit na sinasabi, "Sorry, Mama. Sorry." Si Carlo, hawak ang kamay ko, nanginginig. At si Lisa, nakayakap sa akin, umiiyak na parang batang nawala sa dilim. At si Cesar ang lalaking ilang taon kong pinagsilbihan, ngayon ko lang narinig na wasak ang boses. "Patawarin mo ako. Marites, patawarin mo ako." Humina ang paghinga ko. Ramdam ko ang init ng mga luha nila. Ramdam ko rin ang bigat ng mga salitang hindi nila nasabi noon.
Pero sa huling pagkakataon, nagsalita ako. Mahina, malalim, pero malinaw. Hindi ko kailangan ng luha nyo, kailangan ko lang sana noon ay boses. Boses na marinig, boses na mahalin, natahimik ang lahat. Doon ko lang naramdaman na sa wakas pinakinggan nila ako. Pero huli na, isang malalim na hinga at pagkatapos, katahimikan. Ang ingay ng ospital, ang pag-iyak ng mga anak ko, lahat iyon parang humina hanggang sa nawala. Parang may kurtinang bumagsak at ako'y tuluyan ng nakapagpahinga. Mga tagapakinig, ganito ang wakas ng isang nanay na minahal ng sobra pero hindi man lang narinig. Sa huli, hindi sakit ang pumatay sa akin, kundi ang katahimikan ng mga taong pinakamamahal ko. At habang nagdilim ang lahat, isang tanong ang iniwan ko sa inyo. Kayo, naririnig niyo ba ang mga ina sa buhay niyo? O tahimik na rin silang namamatay? Ako si Marites. Nanay ako, asawa ako, babae ako. At ito ang huling mensahe ko. Pakinggan niyo ang mga nanay habang may oras pa. Huwag niyo sanang hintayin na kami ay mapagod, magkasakit, at tuluyang mawala bago ninyo ipakita ang pagmamahal na matagal na naming inaasam. Darating ang araw na kahit gaano pa kayo umiyak, kahit gaano nyo kami tawagin, wala nang sasagot. Kaya habang may lakas pa kaming ngumiti at may panahon pa para maramdaman nyo ang presensya namin, yakapin nyo kami, pakinggan nyo ang boses naming matagal nang natabunan ng ingay ng mundo. Sa huli, hindi luha ang kailangan namin, kundi ang katiyakan na may halaga pa rin kami sa mga pusong matagal na naming inuuna higit sa aming sarili. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.